Nagpapatuloy ngayong araw ang oversight meeting ng Komite ng Kamara sa budget performance ng DOH at ng PhilHealth sa unang bahagi ng 2024. Naungkat sa pagdinig ang COVID-19 response ng nagdaang administrasyon maging ang Medical Assistance Program ng Health Department. Si Mela Lesmoras sa sentro ng Balita Live. Audrey, ilang linggo bago ang budget season, patuloy nga ang pagbusisi rito sa Kamara hinggil sa naging budget utilization ng DOH. Ito ay bilang paghahanda na rin kung dapat nga bang dagdagan pa o bawasan ang i-allocate sa kanilang pondo para sa susunod na taon. Pasado 9:00 ng umaga kanina nang ipagpatuloy ng House Committee on Appropriations ang kanilang oversight meeting patungkol sa budgetary performance ng Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation para sa unang quarter ng 2024, gayon din nito pang mga nagdaang taon. Kabilang sa mga humarap dito, sina DOH spokesperson ASEC Albert Domingo at dating DOH Secretary Francisco Duque III. Katulad ng mga naunang pagdinig ng komite, pangunahing naungkat sa talakayan ang naging COVID-19 response ng nagdaang administrasyon. Partikular na ipinunto ni House Committee on Appropriations Vice Chair Janet Garin kung bakit napakamahal ng test kits at iba pang COVID-19 materials sa bansa, gayong mas mura naman ito sa ibang bansa. Gate niya sana hindi naman nagamit sa korupsyon ang pandemya. Paliwanag naman ni dating DOH Secretary Duque, evolving ang sitwasyon noon at ginawa naman ng dating administrasyon ang lahat para matugunan ang bawat hamong kinaharap noon ng bansa. Bukod naman sa COVID issues, natalakay rin sa pagdinig ang iba pang programa ng DOH, partikular ang kanilang medical assistance programs. Git ng mga mambabatas, mahalaga ang ganitong mga talakayan para bago pa man ang pagbusisi nila sa panukalang 2025 national budget, matukoy na agad kung ano nga bang dapat dagdagan pa o bawasan sa pondo ng ahensya o kung may iba pang pagbabago na dapat gawin dito para maiwasan ang anumang anomalya. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng ilang opisyal kanina. You keep on repeating na kasi novel yung virus, etc., is still being understudied, marami mga announced. That's true. But the price that you have is very, very, very much expensive compared to other countries. With the same brand, the same specs, the same technical everything. Bakit? Napakamahal sa Pilipinas. You don't use the pandemic as a reason to do corruption. And you don't use the pandemic as a reason to abuse the government, borrow money, and let the Filipino people pay. The test kits is part of the overall evolving situation, given that the pandemic, the virus, is a novel virus, and that the test kits had to undergo review of its technical properties and see if this test kits can indeed be extended. I think FDA has a protocol on this. Audrey, sa ngayon kahit nakasinidi adjournment pa ang Kamara, tuloy-tuloy nga yung mga pagdinig. Katulad nga ng ating naiulat dito sa bandang aking kaliwa ay tuloy-tuloy yung pagdinig ukol nga sa mga isyong pangkalusugan. At Audrey, maidagdag ko na lamang din dito naman sa aking kanan ay idinadaos ang pagdinig naman, nagpagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Human Rights patungkol naman sa naging anti-illegal drug campaign ng nagdaang administrasyon. Ang sinasabi nga ng ating mga mambabatas, lahat ng ito ay bahagi nga ng kanilang mga investigasyon para nga moving forward ay talagang masigurado na wala namang anumang anomalya o mga nasasaktan sa ating mga kababayan at talagang sa lahat ng pagkakataon ay hustisya ang manaig. Audrey? Okay, Mela, sa usapin ng test kits, sinagot ni dating kalihim ng DOH na si dating Secretary Duque na evolving ang presyo nung panahon ng pandemya pagdating sa pagbili ng mga test kits. Anong ibig sabihin dito ng dating kalihim? Audrey, ang sinasabi kasi ni dating Secretary Duque nung mga unang part ng pandemic, yung bandang 2020, ay talagang nagulantang ang ating bansa dito nga sa COVID-19 pandemic. Actually, iba pa nga yung
mga pangalan nun, nag-evolve din pati yung pangalan ng COVID-19. At ang sinasabi niya noon, dahil nga kulang pa yung supply, talagang mahal pa yung presyo ng mga test kits at iba pang supplies para sa COVID-19. And ang sinasabi naman niya, eventually ay nagmura naman na yung supply nito nung dumami na yung supply sa Pilipinas. Pero Audrey, no, ang sinasabi nga ng mga kongresista, same period kung ikukumpara ay mas mahal nga raw ang mga ibinibenta nga at naging supplies dito sa bansa. So Audrey, yan yung talagang isa sa mga tinatalakay ng ating mga mambabatas kasi ang gusto lang ma-ensure sa lahat nga ng pagkakataon ay kung ano yung pinaka makatitipid sana o pinaka magiging maganda yung paggastos ng ating pambansang pondo, yan yung mangyayari. At kahit nga sa mga susunod pang pagkakataon, yan din yung pinatitiyak ng mga mambabatas na sana dahil nga pambansang pondo ang pinag-uusapan dito ay yung pinakamainam na presyo at pinakamainam na kalidad yung laging pinoprocure ng ating mga ehensya ng pamahalaan. Audrey? Okay, Mela, medyo mabigat yung akusasyon ni Congresswoman Janet Garin na maaring nagamit sa korupsyon yung mga ibiniling o ginamit na pondo noong pandemya. Sila ba'y nakapagpresenta naman na may ebidensya na ito'y nagamit nga sa korupsyon at meron bang papeles na nagpapakita na mas mura talaga yung ibang mga test kits sa ibang bansa kung ikukumpara dito sa Pilipinas na binili sa kaparehong panahon? Audrey, as we speak, no, kasi meron na rin ng mga hinaharap na kaso, may mga nakasampa ng kaso sa korte patungkol nga sa mga isyong ito ng umano'y korupsyon noon ng pandemic. Pero ang sinasabi nga, Audrey, ni dating Secretary Duque, yan ay sinagot na niya, alam niya kasi siya mismo ay aminado siya, may mga kinaharap siyang kaso ukol dito. Pero siya ay sinasabi niya patuloy yung pagsagot nila sa korte ukol dito kasi ang paulit-ulit niyang pinaglalaban, Audrey, niya dating Secretary Duque, ay ginawa lang nila kung ano yung nararapat nung panahong yon. At kailangan mabilis na aksyon dahil kung hahayaan muna nila yung matagal na proseso, baka nga mas marami pang namatay noong pandemic. At Audrey, kanina, present din sa pagdinig yung Commission on Audit at iba pang ahensya ng pamahalaan. At sa ngayon nga, inaabangan natin yung mga ilalabas pa nilang mga ebidensya, dokumento, yung kanilang pag-aaral tungkol nga sa COVID-19 pandemic. At isa nga lang, Audrey, no, yung goal nitong pagdinig na ito para matukoy kung ano nga ba yung totoo at ano nga ba yung tama. Kasi nga, Audrey, no, inaasahan natin magpapatuloy pa itong pagdinig at sa huli maglalabas ng recommendation o anumang findings din yung komite para nga moving forward ay maisaayos o magkaroon ng linaw yung mga issue ito. Lalo na, Audrey, nalalapit na ulit yung budget season o talakayan patungkol nga sa panukalang 2025 national budget. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.